Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Nonoy. Lumaki ako sa isang maliit na barangay sa Siquijor. Hindi ko nasasabihin kung saan eksakto, pero malapit kami sa dagat at may lumang simbahan na halos kasing tanda ng isla. Yung tipong lugar na kapag alas 6 na ng gabi, parang kusa ng bumabagal ang mundo. Tahimik, masyadong tahimik. At sa gitna ng barangay namin, may isang matandang puno, acacia tree. Hindi siya tourist spot, hindi siya pinapansin ng karamihan. Pero may maliit na balon sa ilalim nito. Tubig na hindi natutuyo. Sabi ng matatanda, huwag daw uminom doon ng basta-basta. Hindi ko alam kung bakit, hanggang sa nangyari ang lahat. 7 taong gulang ako noon. Si Lola Losing ang nagpalaki sa akin. Wala ang tatay ko. Nasa Cebu daw nagtatrabaho. Ang nanay ko, umalis papuntang Maynila para magtrabaho bilang katulong. Hindi na bumalik. Kaya kami lang ni Lola sa bahay na kahoy. May bubong na yero at may kisame na parang laging may gumagapang sa gabi. Isang hapon, bigla na lang siyang natumba habang nagluluto ng tinolang manok. Walang sigaw, walang warning. Bumagsak lang siya. Dinala siya sa pinakamalapit na klinik sa bayan. Sabi ng doktor, cardiac arrest daw. Patay na raw. Naalala ko pa ang lamig ng morgue. Amoy kemikal, amoy bakal. Pero hindi ako umiyak. Hindi ko alam kung bakit. Parang may parte sa akin na alam na hindi pa iyon ang huli. Sa Lamay, may mga matatanda sa barangay na hindi ko kilala. Nakatingin sila kay Lola na parang may hinihintay. May isang matandang lalaki na bumulong sa akin habang nagkakape sa gilid. Hindi pa yan tapos. Hindi ko na siya nakita ulit. Hindi natuloy ang libing kinabukasan dahil biglang bumuhos ang ulan. Hindi simpleng ulan. Para siyang bagyong walang pangalan. Hangin, kulog, kidlat. Pero sa amin lang parang malakas. Pagbalik namin sa bahay matapos ang gulo sa sementeryo, wala na si Lola sa kabaong. Hindi siya ninakaw. Hindi rin sira ang takip. Parang kusang bumangon. At 3:00 ng madaling araw, narinig ko ang yabag. Kaladkad. Papunta sa kwarto ko. Nonoy, Mahina niyang tawag. Binuksan ko ang pinto. Nakatayo siya roon. Basa ang damit at may lupa sa paa. hindi pa oras. Sabi niya. Lumipas ang mga taon, normal naman ang lahat. Kung may normal man sa isla namin. Pero may mga bagay na napansin ko habang tumatanda ako. Una, hindi tumitingin si Lola sa salamin. Pangalawa, hindi siya lumalabas kapag tirik ang araw. Pangatlo, hindi siya kumakain sa harap ko. Pero ang pinakakakaiba, hindi siya pumupunta sa lamay. Sa baryo namin, lahat pumupunta sa lamay kahit hindi mo kilala. Respeto. Pero tuwing may patay, nagsasara siya ng bintana, pinapatay ang ilaw, at inuulit ang isang dasal na hindi ko maintindihan. Isang beses, pinilit ko siyang isama sa lamay ng kapitbahay naming si Mang Polding. Masama ang hangin doon. Sabi niya, lahat naman pumupunta. Hindi lahat, Nonoy. Hindi ko siya pinilit.
Pero pumunta ako mag-isa at doon ko narinig ang unang bulong tungkol sa kanya. 2 beses na yang inilibing, sabi ng isang babae habang nagbabalot ng pansit. Hindi na yan tao, sagot pa ng isa. Tumahimik sila nang makita ako. 16 na ako nang mahanap ko ang baul. Lumang kahoy, mabigat, nasa ilalim ng kama niya. Hindi ko alam kung bakit ko binuksan. Siguro curiosity. Siguro instinct. Pero sana hindi ko ginawa. Punong-puno ng papeles. Death certificates, iba-ibang pangalan, iba-ibang taon. Pero iisang litrato. Muka ni Lola Lusing. Parehong edad, parehong ekspresyon. Parang hindi siya tumatanda. Pinakamatanda roon ay 1963. Nakalagay, Lusing. Cause of death, unknown. 1963. Hindi pa pinapanganak ang nanay ko noon. Nanginginig ang kamay ko habang binabalik ang mga papel. Hinahanap mo ba ako? Nasa likod ko siya. Hindi ko narinig ang paglakad niya. Hindi ko narinig ang pagbukas ng pinto. Nandoon lang siya. Pinasama niya ako sa acacia tree. Hindi ko alam kung bakit. Hindi siya mahilig lumabas. Pero nung gabing yun, malamig ang hangin kahit Abril. Bilog ang buwan. May kailangan kang malaman, sabi niya. Nasa ilalim kami ng akasya. Tahimik ang paligid. May maliit na balon sa paanan nito at malinaw na tubig. Hindi lahat ng namamatay umaalis, sabi niya. Makinig ka. Inilubog niya ang kamay niya sa tubig. Hindi ito gumalaw. Parang hindi siya totoo. May mga pinipiling manatili. Bakit? Dahil may kapalit. Doon ko napansin, walang anino si Lola Lusing. Pero meron ng puno. At ang anino ng puno, gumagalaw. 18 ako nang mangyari ulit. Walang sakit, walang babala. Natagpuan ko siyang nakahiga sa kama. Malamig, walang paghinga, pero may ngiti. Parehong ngiti noong 7 taong gulang ako. Sa lamay, kaunti lang ang pumunta. At lahat ng pumunta, hindi taga-barangay. Hindi ko sila kilala. Nakatingin lang sila sa kabaong. Parang nagbibilang. Bago isarang takip, hinawakan ko ang kamay niya. Mainit. Hindi ako nagsalita. Hindi ko sinabi kahit kanino. Inilibing siya kinabukasan. Walang ulan, walang bagyo. Tahimik ang langit. 3 gabi matapos ang libing, may kumakatok sa bintana. Nasa 2nd floor ang kwarto ko. Walang balkonahe. Walang puno sa tabi. Pero may kumakatok. Hindi ako gumalaw. Hindi ako huminga. Unti-unting may nag-iiwan ng marka sa salamin. Mga daliri. May lupa sa kuko. At may boses. Nonoy, Hindi ako sumagot. oras na. Biglang tumigil ang katok. Tumahimik. Akala ko tapos na. Hanggang sa maramdaman ko ang malamig na hangin sa likod ko.
Walang yabag, walang tunog. Pero may presensya. Salamat sa paghihintay. Sabi niya. Kinabukasan, wala ang bangkay niya sa puntod. Hindi hinukay, hindi ginulo ang lupa. Pero walang laman. At ako, nagising ako sa ilalim ng akasya. Basang-basa, may lupa sa kuko ko at ang tubig sa balon may refleksyon na hindi akin. Mukha ko, mas matanda, nakatingin pabalik sa akin at ngumingiti. Lumipas ang mga taon, umalis ako ng Siquijor. Nagtrabaho sa Dumaguete. Sinubukang kalimutan, pero tuwing may namamatay sa inuupahan kong boarding house, nakakarinig ako ng bulong. Hindi lahat umaalis. At kagabi, may kumakatok sa bintana ko. Wala akong second floor. Walang puno sa labas. Pero may marka ng lupa sa salamin. At sa ilalim ng kama ko ngayon, may lumang baul. Hindi ko pa binubuksan. Pero alam ko kung anong laman. Mga papel, mga pangalan, at sa pinakabago, ang pangalan ko. Nonoy. Cause of death, hindi pa oras.